welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Humabati ng mapagpalang araw sa atin around Pilipinas po, no? At mapagpalang araw din dito sa atin sa Middle East, ano? So, welcome back sa ating chikahan, no? Mamaki-marites nga tayo dito sa binulgar nitong si Nanay Mercy, no? So bago natin umpisahan, ano, at ako'y nagbabakasakali, baka hindi pa kayo po nakasubscribe sa aking munting palasyo, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell, isali natin, ha, para updated tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video. Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, at sa mga ibang na charity vlogger po na tulad ni Kalingap Tata. Support po natin ang Kalingap Tata, Kalingap Rap at Bal Santos Matubang at Ma'am Edna Vlog. So, go straight forward tayo mga kabisnes, mga kapapi. Ano ba yung motibo nitong matandang ito, ano? Wow, grabe kung makatanda, ano? Sorry po. Ano yung motibo niya? Bakit kasi nag-react ito ng ganito ka-react niya, ano? At napansin natin yun na hindi lang naman tayo, pati itong si Intoy, napansin niya na nung dumating sila doon, galit nga itong si Nanay Mercy sa walang dahilanan, at siya daw ay nagagalit at naha-high blood. Saan? Anong dahilan? Diba? So, yun nga at ay napunta dito sila ka-business, no? Ay namin bumisita siguro ay at pag-usapan na rin yung tungkol kila Sandra. Pero na-surprise ito si ka-business sa nagngangat-ngat itong si Nanay Mercy tungkol nga dito kay Jinky. No, in the first place mga ka-business, mga kapapi, sa akin lang naman na na opinion, no, sa akin yun, no, para sa akin. Kung ano man nalalaman natin, kaibigan man, ibang tao man, o ano man natin, sikreto niya yun eh. Nakaraan niya yun eh. Hindi na dapat ungkatin, di ba? So, para ba kasing inuungkat mo yung nakaraan ng isang tao na porket alam mo? Para ba kasing hindi maniniwala yung tao kung wala kang motibo doon? No, dito kasi sa case kasi nitong si Nanay Mercy, para kasing mayroon siyang pinaghuhugutan dito, no? Hindi natin alam kung ano, pero para sa akin, no, ang akin lang, no, yung akin lang talaga. Kasi nga siya nga itong nag-aalaga kila Sandra, no? So nung plinano ito ni ka-business, alam naman natin yan, nandyan sa vlog ni ka-business, na ang gusto nila ka-business ay siya lang naman ang mag-aalaga dito sa mga bata. Siya na rin. Tumanggi naman siya kasi syempre yung mga anak daw niya na gustong din daw siyang maalagaan ng mga anak niya at mga kapiling. So in the first place, pinagbigyan siya, no? Ngayon, naiba na, no? Kasi itong si Jinky kukunin na nga nitong ka-business na siya na rin ang titingin sa mga bata na bibigyan sila doon ng sarili nilang tirahan. Sariling tirahan nitong ng tatlong bata at kasama si Jinky. At kung ano man yung maisasahod doon sa kanyang amo ngayon, yun din ang ibibigay ng ka-business sa kanya. So, para sa akin, para kasi sigurong napaisip itong si Nanay Mercy, na bakit ganun ang mangyayari samantala siyang nag-aalaga. Para sa akin lang naman yun ang opinion, kasi iba rin naman ang opinion ninyo, iba rin ang opinion ko. Para sa akin yun ang aking na sightseeing dyan, no? Mga ka-business, mga kapapi, mga ka-chika minute natin dyan, mga kamarites, hindi naman siguro siya magre-react ng ganito na nagagalit na wala namang kadahilanan, no? Mga ka-business, mga kapapi. At binulaslas nga niya ito yung sekreto na dapat hindi niya ibulaslas. So, ano yun? For the sake daw, concerned daw siya kay Bong o concerned siya kay ka-business? Hindi natin alam kung ano yung concernan nitong si Nanay Mercy. At bakit niya ito binulaslas. At galit na galit siya, no? Nakita naman natin yung pagmumukha niya. Galit na galit talaga siya nang ibinulaslas niya. Ano yung motibo niya? Bakit siya nagagalit? At hindi natin maintindihan,
syempre, reaction ng tao, makikita natin yung reaction ng pagmumukha niya, no? Umiiyak siya na galit, no? Parang gustong manakit. Nanay Mercy, gusto mo ba ng pera? Oh, yun lang, di ba? So, yun nga. At pakinggan nga natin itong kanyang baga, nirereklamo dito kay Laka-Business tungkol nga, dito, nirereklamo tuloy. Ang sinisiwalat niya tungkol dito kay Jinky, kung ano yung nangyayari kay Jinky noon, no? At dapat ay hindi na, no? So, pakinggan natin po. Na yung binigay sa pagpapalinis, tama po ba? Opo. So, doon niyo po nakilala si Jinky o talagang dati na kayo nakilala? Hindi, doon lang po. Gano'n niyo po siya kakilala nung paano niyo nalaman na siya ay meron naging boyfriend po ba? Tama? Yun nga. Kasi nagsama po sila eh. No? Dito na kami po, doon na sila. Nagsama po sila. Kaya tanong ko doon sa tinirahan namin bahay, kila Joy. Kasi yun ang may-ari. Opo. Anong ibig niyo pong sabihin nagsama na nag-live-in? Parang gano'n po. Kasi doon na. Anong parang... Doon nga po, nag-live-in na rin sila noon. Totoo ba yun, Sandra? Paano mo nasabing totoo? Nakita mo ba? Opo, nakasama pa nga po ako nun sa kasi sabi ni Tito, kasama daw ako punta daw silang palengke. Tapos, yun po kasama niya pero matanda. Gano'ng katanda? Ano ba yun? Hindi ko nakita po yung lalaki. Si Sandra nagsabi sa akin. Pero alam ko naman na may... Ayun! Naku, Nanay Mercy, nakichismis ka pa, no? Kumbaga, chinichismis mo si Jinky. Hindi ka pala sigurado na ikaw talaga yung nakakakita. Ito talaga si Nanay Mercy, gagawa-gawa ng hindi maganda. Tapos, hindi pala siya sigurado na siya talagang nakakakita. Ang style niya dito, nanggaganda lait na siya sa galit, na hindi pala siya talaga mismo ang nakakakita. Etong si Sandra ang nagsumbong sa kanya. So, no, mga kabisnes, mga kapapi, yung mga ganitong bata, katulad nila Sandra, ay hindi ito dapat turuan ang makisawsaw o makichismis, no? Kasi itong si Sandra parang nagiging ugali na niya ito kung mayroon siyang nakikita, sinusumbungan niya dito kay Nanay Mercy. So, ibig sabihin yun ang turo ni Nanay Mercy sa kanya. Kumbaga, kahit hindi turo, nakikita niya yun, no? Nakikita niya sa mga matatanda, dito siguro kay Nanay Mercy, ganon ang style, no? Ay yung ma-adapt ng bata, yun ang hindi magandang pangungugali na dito kay Sandra. Ano? Yun, ako naman, nakikita ko lang yun, no? Although naman talagang ayon kay Laka-Business, ayon din dito kay Jinky, mababait itong mga bata. Pero itong klaseng na magdadala ng salita, kumbaga, kukuha siya ng salita tapos dadalhin niya ganun. Anong masasagap niyang balitang ganun? Dadalhin niya doon sa iba. Kumbaga, naglalakad, no? Naglalakad ang balita. Ito ang hindi magandang pangungugali ng isang bata. Alam naman natin na itong si Sandra nagdadalaga na, no? Hindi naman yun nanggagaling sa atin. Nanggagaling din yan dito kay Nanay Mercy na kung hindi daw dahil kay Sandra, hindi naman daw niya malalaman na may kalibin itong si Jinky. So, dito about kalibin na ito, na boyfriend. Nanay Mercy, ano naman ngayon kung mayroong kinaraan itong si Jinky? Ano naman yung masakit sa butchi mo? Kung halimbawa itong si Jinky na mayroon siyang kinaraan, mayroon siyang kinasama, mayroon siyang boyfriend dati, no? Wala na kayo doon. At saka, parang ang kay Jinky, kalimutan na yon, no? Diba? Past is past, diba? Yun ang sinasabi ni Jinky dyan sa vlog na nung una, bago itong pagsisiwalat ni Nanay Mercy, na sinasabi niya, past is past, kasi may narinig na nga siya. Na totoo nga naman yung narinig ni Kuya Bong, na nanggagaling pala dito kay Sandra, yung balita na may asawa. Kung ibig sabihin, may kinakasama dati, no? Pero wala na daw yun. Ang sabi nitong si Nanay Mercy, nategok na daw yun. So bakit niya pa inuungkat kung nategok na yun, no? Yung kalibin. So eto, ipagpatuloy natin kung ano pa itong dinadada nitong si Nanay Mercy. Nanay Mercy, kaya siguro na wala na lahat yung ngipin mo dahil sa ganyan, no? Masama yan, no? Tumatanda tayo, hindi tayo bumabata. Huwag masyadong marites, no? Okay, pakinggan po natin.
kasi pumunta po ako doon. Nung naano po yung kapatid ko. Yung kapatid ko, Jinky, wag kang magagalit. Yung kapatid ko po, di ba, naging boyfriend mo rin. Dito ka pa nga natutulog. Di ba? Ano po? Yun, no? Diba? Diba? Yung tono ng pananalita nitong si Nanay Mercy, galit siya kay Jinky. No, ano yung rason sa galit siya? Kasi hindi naman niya itong isisiwalat dito yung sekretong malupit ni Jinky kung hindi siya galit kay Jinky. At ano yung motibo niya bakit siya galit? No? Para kasing ang aking nakikita, inggit at selos itong mayroong kay Nanay Mercy. Dito sa natanggap nila ka-business at ni Bong itong si Jinky na magiging kapamilya na ng ka-business. No? Siguro sa kanya parang ginawa niya itong ganito para maharangan na isasawalat niya kay ka-business kung ano yung sekreto. Madi-discourage si Kuya Bong, ayawan na ni Kuya Bong si Jinky at ayawan nila ka-business si Jinky. Ito yung motibo niya, nakikita ko rito, no? Isa ipagpatuloy natin itong kachismosohan, kamaritesan nitong si Nanay Mercy, no? Marites na number 1 to eh. Pagpatuloy po natin. Kapatid nyo? Kapatid ko, si Axel. Gaano katotoo yan, Nanay Mercy? Pasensya na kayo, ha? Opo. Ay, ako ayoko po magsinungaling papaka-business sa inyo. Kasi ayoko ito sila sa hindi ko tinuturuan itong magsinungaling. Kung ano yung, kahit yan mga tao, hindi tiwala sila sa akin. Uy, Nanay Mercy, hindi mo tinuturuan magsinungaling. Nung nga sinanla mo yung cellphone ni Sandra, hindi ka nga naging honest kay Papa Dins. Sinungaling ka nga, naglihim ka rin, nagsinungaling ka rin kay Papa Dins. You are always doing that kay Papa Dins, no? Sabihin mo ayaw mo magsinungaling. Ano yung, para kasing iba ang paningin ko o iba yung pangano ko dito sa pagsisiwalat ni Nanay Mercy na ito. She's not concerned about ka-business or about Bong. She's concerned about na si Jinky ang mag-aalaga sa mga bata. In short, concerned siya doon sa pera, no? Ibig sabihin niya nito, ito kasing style ni Nanay Mercy, no? Para bang kesa mapunta sa iba yung pera, sa kanya na lang, no? Ibig sabihin siguro niya na kahit hindi siya ang mag-aalaga o hindi siya dyan nakatira kala example na nandyan na sa Falcon sila Sandra, siya pa rin ang bibigyan ng pera nila ka-business. Mali yung pangingisip. Mali ba yung pangingisip ko? Kung mali po ako, ay pasensya na po. Pero yun ang aking nakikita, no? May kanya-kanya naman tayong obserbasyon sa isang tao, no? Dito kasi, sa tagal ba naman pinapanood natin from the beginning na nakita ni Papa Dins itong si Sandra at hanggang ngayon tinutulungan ni Papa Dins, hindi pa ba natin kilala? Ba natin kilalang o totoong kulay na ugali nitong si Nanay Mercy, no? Ayaw niya magsinungaling, pero manloloko naman siya kasi lagi nilang niloloko si Papa Dins, doon na lang sa cellphone, hindi nga sila naging honest doon, no? At isa pa, binigyan sila ni Papa Dins pangtubos ng cellphone. Hindi nila tinubos yun. Naging honest ka ba doon, Nanay Mercy? Huwag naman sa ganun. Okay? Dito lang kasi, kaya naman parang maraming nanggigigil dito kay chismosang Mercy na to. Bakit kasi siya nakisawsaw? No? Although, okay. For example, kayo, no, mga ka-business, mga kapapi. Naging kikilala ninyo yung isang tao, nagkaroon siya ng maraming lalaki, nagkaroon siya ng etc. Buhay niya yun at kinaraan niya yun. What is important to face ang future? No, yun ang importante doon. Huwag na natin ungkatin kung ano yung nakaraan ng isang tao. Nakaraan niya yun eh. Wala naman siguro bawat isa sa atin walang masamang nakaraan o masakit na nakaraan o masalimuot na nakaraan. Lahat tayo meron. Normal yun sa isang tao na mayroon tayong kinaraan, no? We have our past, no? Whether bitter ba yun o sweeter ba yun, makakadanas tayo ng ganon na life natin na mayroon tayong kinaraan, no?
Masakit man o naging maganda man o naging hindi man, pass natin yun eh, no? So dito nga, ang ginagawa kasi nitong si Nanay Mercy, siniwalat niya itong nakaraan ni Jinky. Nakaraan niya sa mga lalaki. So, ilalagay na natin doon. Naging hindi honest si Jinky dito kay Naka-Business, no? Kaya sumasabog itong butchi ni Nanay Mercy. Naging hindi siya honest. Hindi ka rin namang honest kay Papa Dins, no? Hindi lang natin nakikita dahil hindi ka nang lagi nabablog ni Ka-Business. Kung nabablog ka ni Ka-Business, alam din natin hindi ka rin honest, no? Huwag mong malinisin yung gawing malinis yung ano mo, yung papel mo o yung kamay mo, Nanay Mercy, kung marumi rin naman, no? So well, dito pa na naging boyfriend din daw nitong si Jinky, itong kapatid niya na pangalang Arcel na nakulong dati, no? So, at nakausap din ito ni Ka-Business, itong si Arcel na ito, na nagsasabing sila pa daw ni Jinky, no? At kumbaga, kung hindi niya nakita si Jinky na blinag ni Ka-Business at nililigawan ni Bong, hindi niya i-claim na girlfriend pa rin niya ito, no? So, ibig sabihin, nag-join forces itong si Nanay Mercy at saka yung kapatid niya para siraan si Jinky, diba? At ang sabi pa nitong Arcel na ito kay Ka-Business, totoo naman daw hanggang ngayon hindi pa sila nagbe-break, kumbaga wala silang closure, away-bati rin ang relasyon nila ni Jinky. At yung pinagmamalaki ni Nanay Mercy na natulog daw si Jinky doon, ano naman ngayon, no? Kung natulog dyan, pinatulog din naman ninyo, siguro mayroon pa kayong nakukuha kay Jinky noon, kaya matamis siya. So ngayon alam na ninyo na itong si Jinky ay magiging parte na ng Ka-Business. Kumbaga umaarangkada itong kapatid ni Nanay Mercy at itong si Nanay Mercy umaarangkada din. Kumbaga para bang gagawa na sila ng rumors o ng issue para kay Jinky para hindi matuloy yung pagkup-kup o yung pagliligaw ni Kuya Bong dito kay Mercy, no? Although ay maling pangingisip yun, Nanay Mercy, kasi hindi ka naman magsisiwalat, no? Hindi naman siya magsisiwalat ng anong sekreto ni Jinky kung wala silang motibong masama dito kay Jinky, no? Isa lang naman doon ang makikita natin. Ang gusto nila ay ayawan ni Bong si Jinky at ayawan ni Ka-Business si Jinky. Yun lang, simple mathematics lang yun. 1 + 1 = 2, Nanay Mercy. Ang dami mo pang paligoy-ligoy. Hindi mo na lang diniretso sila Ka-Business na sinabi, wag mo yang tanggapin, no? Mabuti pa lang diniretso mo. Isa yang hindi malinis na babae. Diniretso mo na lang sana ng ganon na hindi ka na nagpaligoy-ligoy, na hindi ka pa mabash ng tao. Ngayon, nabash ka tuloy, no? Marami tuloy nang gigigil sa'yo, no? Na nakikialam ka raw na hindi ka na raw tumahimik, matanda ka. Doon sa mga comment section, nang gigigil talaga sa'yo yung mga tao, no? Hindi lang naman siguro akong nanggigigil na isang reactor ni Ka-Business. Mayroon pang natawa ako dito kay Analisa Reality Vlog, no? Paki-support po natin, kasamahan po namin yan, reactor dito sa Ka-Business, at reactor din siya, na official siya ng Kalingap, no? At ang sinabi niyang tawag niya kay Nanay Mercy ay, ikaw Nanay Mercy, napaka-chismosa mo. Doon ako natawa nung napanood ko yung kanyang vlog, no? So oo na nga naman talaga. Ano ba yung ginagawa niya? Hindi kumbaga, yung chinichismis, yung kinukwento mo, chinichismis mo, wala dyan. Na ibig sabihin, chinichismis mo yun kasi hindi naririnig ng taong pinag-uusapan yung sinasabi mo sa isang tao. Ang tawag doon ay chismis. So, ang tawag sa iyo, Nanay Mercy, number 1 na marites, okay? Kami nakimarites lang kami, ano, kung ano yung opinion namin, no? Kasi,
Although mga kabisnes, mga kapapi, ang run kasi ng pag-uusap ni Jinky at saka ni Kuya Bong, ang panliligaw kasi ni Kuya Bong ay very smooth, no? Very smooth at maayos na, okay na, no? Bakit gusto pang wasakin nitong si Nanay Mercy at ang kanyang kapatid na si Excel na ito na dating ex-convict, diba? So, well, mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood ninyo sa aking reaction video. At please don't forget to subscribe, likes, and share ng aking mga video dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Ganon din po doon sa Kalingap Tata na nagre-reaction din po ako doon. So, at huwag po natin din kalimutan ang suportahan ng Kabisnes Family, Kabisnes Official at Papa Dins TV at ang aking mga kasamaan na reactor, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Fresh Channel, Kalingap Turak, Analisa Reality Vlog at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi may Allah bless us all. Maraming salamat. See you again. Birap banat mga kabisnes. May part 2 po tayo dito. Ang paglilinaw ni Jinky sa isyong ito at sa kadaldalan ni Nanay Mercy. So well, bye-bye po. See you again mga kabisnes, mga kapapi.